Magandang araw, ako pala si Nady Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. So ngayong video i-share ko sa inyo, ihahatid natin yung magpa-part-time doon sa pinag-part-timean ko dati kasi walang papasok ngayon. So biglaan yung pag-alis natin, ihahatid natin yung magpa-part-time ngayon kasi yung magpa-part-time sana is bigla nang umatras po. Kaya ayun, ihahatid ko na lang. At least hindi kami mawala tapos yun, hinatid natin yung magpa-part-time ngayon kasi nga ho hindi niya alam yung location tapos biglaan nga ho kasi hindi tumuloy yung magpa-part-time sana. Tapos ayun kaya hinatid ko na lang at least hindi siya mawala tapos tuturuan ko siya dun sa kusina ng mabilisan lang kasi uuwi rin ako kasi may pasok din ako. Pagkatapos nun, pumunta kami ng Main Square. So, yung katrabaho ko pala 'to dati 'no sa Bursar andito nga sila ngayon sa city para mag-apply ng trabaho. Tapos ayun, pumunta kami ng Main Square dun sa market para mamimili din sila tapos, dumaan muna kami dito. Ayan, oh, ang ganda, ang daming mga kalapati dito. So pinakain pala yang mga kalapati na yan ng tinapay ng isang, lokal na mag-asawa ata yan or mag-jowa. Tapos ayan ang dami nila. So yung kalapati dito is hindi kinakain nila, inaalagaan nila. So pinapakain nga yan ng mga tinapay. So ayan nagkumpulan yung mga kalapati dito. So ito yung pinaka-city talaga sa Zagreb, yung main square na may kabayo. So dito nagkikita-kita yung mga Pilipino, ayan po. Tapos may isa pa pong kabayo sa kabila, yung Glabny yung tinatawag. So din yun, nagkikita-kita yung mga Pilipino. So ito yung pinaka-city talaga. Ayan, may tram diyan sa gilid lang po. Tapos pupunta kami doon sa market, mamimili yung mga kasama ko. Samahan ko na lang sila tapos ituturo ko sa kanila yung mga murang bilihan ng grocery sa Sabach. Sabach daw yung tawag pero yung pagbasa is Sabak ata sa atin pero Sabach daw yun. So ayan, aakyat tayo doon sa taas. So legit din pala dito yung part-time 'no, pero bihira lang siya at sortihan lang. So bakit ba ako kino-contact ng pinag-part-timean ko dati? So, kasi ako pala yung gumagawa ng schedule na papasok dun sa part-time kasi minsan yung ako yung papasok 'pag yung parang day off ko. So, ako yung nagbibigay ng schedule sa papasok dun. So, kasi 'pag day off ko, so ako yung papasok dun. Yung part-time pala dito is, sortihan lang talaga. Sinwerte lang po tayo nung nawalan tayo ng trabaho. Tapos ayun, nakilala ko yung local dito na may restaurant. So, yung trabaho ko pala doon pag part-time is maghuhugas. Actually, nakakuha na sana sila ng trabahante doon pero iwan ko bigla na nang hindi siguro pumasok kaya nag-chat na naman siya na kailangan daw niya ng tulong. So, ako naman yung parang ah, yung pasalamat ko sa kanya dati nung natingga ako. So, binibigyan ko siya ng nagpa-part-time doon sa kanila kasi ang bait nga ng amo, ang bait ng local na 'to. Tapos nung nawalan ako ng trabaho, yung nag-antay ako ng working permit ko dati is doon ako nagtatrabaho sa kanila kaya yung parang binabalik ko yung mga blessing or yung mga ginawa niya sa akin. Actually, marami na akong pinasok diyan naman nagpa-part-time. So, kasi yung pasok diyan is yung weekdays, close yung restaurant nila madam pag, Sabado at tsaka Linggo. So, ayun, nagbibigay ako ng yung pumapasok dun. So, dito pala sila nagcha-chat sa akin kung kailangan ng magpa-part-time, yung gano'n. Malaking tulong na rin yun sa kasama namin yung katrabaho namin sa Bursar kasi nga nawalan sila ng trabaho ngayon. So, andito sila sa Zagreb para mag-apply. So, ayun, pinasok ko muna siya dun para
may ma-allowance siya, ganun. Laking tulong na rin yung part-time kasi magkano na rin yung part-time na yun is 30 euro, 6 na oras. So, okay na yun siya. Tapos may libreng pagkain. So, papasok pa rin siya bukas kasi sabi ko, dapat ako yung papasok bukas pero kailangan niya kasi ng financial para may pang-allowance siya. So, magigiveaway muna tayo. Tapos, siya muna yung ipapasok ko dun for the meantime. Kasi nga ho, wala siyang trabaho, at least may pang-allowance siya dito sa Zagreb. Kasi nga ho, nagre-rent lang din sila dito ng accommodation sa ngayon kasi yung parang kinuan sila ng agency nila, yung nilaglag ba yung tawag nun, yung parang kinuan sila sa ere, iniwan sa ere. So wala pala yung accommodation yung agency nila. Yan yung saklap sa kanila kasi sila ang magbabayad ng accommodation. So yung accommodation po dito sa Zagreb is mahal po. So yung binayaran ay yung dati pala is nagre-rent sila sa hostel. Pero mahirap kasi sa hostel kasi hindi ka masyadong makaluto. So sa ngayon, 4 pala sila, 2 babae, 2 lalaki. Actually 6 pero naghiwalay-hiwalay yan sila ngayon. So 4 lang yung nagsama. So yung magkano ba yung rent nila ngayon sa accommodation nila? Yung parang apartment siya. So 1,200 yun. 4 sila. So sa isang buwan na yun, kontra may sila okra ate, perfect. araw-araw sila doon okra. sa hostel na wala namang Hoy, may okra. lutuan. So yung parang Yan, hindi oh. sila kuan pa May comfortable. okra. So doon na lang sila. So ang mahal, no. So Hala. 1 euro times Parang 61 mahal. yun. So magkano Lucy. na yun sa Pilipinas? Lucy. Ang laki. Tag 12 siya. So kaya ayun, Ba't ang mahal? bibigay ko muna sa kanya yung part-time. Very spicy, para okay. makatulong at least pang Welcome allowance back. kasi nga bigla Ayan na po lang yung silang nawalan kasi nila nga ho, dito, yung bilihan. agency nila is parang iniwan sila sa area. Yan din Ngayon na yung ako, mga hala may kuan isda, nyo fish. sa Lang cute pag-apply no. nyo Mura na lang oh. tanongin nyo kung may accommodation ba sila dito sa Zagreb, yung agency nyo. Kasi pagsa summer kayo ma-assign tapos babalik kayo ng Zagreb, so saan kayo titira, yan yung mahirap. Yung sa amin naman is case basis po yan. So sa case po namin, sa agency namin is ang dami nilang accommodation. Yan yung kagandahan din namin ay sa aming agency. Pero sa ngayon is hindi na ako doon naka-accommodation. Sa accommodation na talaga ako ng hotel. Kasi nga ho, doon na ako magtatrabaho at inabsorb na ako nila. Nagpa-process na po ng bagong working permit ko. So, i-share ko po yung journey ko sa mga bagay na yan soon. So, abangan kung ano pang mangyayari sa aking drama dito sa buhay sa Croatia. So, mag-share po tayo. So, pagkatapos pala nun, nung pumunta kami sa main square, nagbili-bili lang kami ng mga kailangan. So, nakakita kami doon ng yung ano ba yung tawag nun? Okra. So, ang okra po is ang mahal niya. Tag 12 euro yung 1 kilo. So, magkano na yun sa Pilipinas? Hindi kami bumili. Tapos, yung sili, yung parang siling haba, 8 euro. So, mahal po yung mga bilihin dito. So, yung nabili ko lang is grapes kasi 1 euro lang bumili ako. Tapos, yung kasama namin, bumili sila ng isda. So, yung isda pala dito is mahal din, no? Kasi nga ho, yung parang export lahat. So, iwan ko lang ha, mahal yung mga isda dito. Bakit kaya? Tapos, yun, may sardines yung nabili namin ay ng kasama ko. Kasi yung parang season ng sardines ngayon, yung parang tamban yung tawag sa amin. Tapos, bumili din ako. 4 euro lang yun. Mura na siya. Kasi nga ho, bihira lang po yung mga ganyan. Kasi seasonal din yung mga isda dito. Yung parang season ngayon ng tamban kaya or sardines kaya mura lang siya. So may mga gulay din doon sa taas.
Pagkatapos pala nun, umuwi na rin ako kasi magpapahinga kasi nga ho, panghapon yung duty ko. Hinatid ko lang talaga yung kasama ko kasi hindi niya alam tapos bigla-biglaan lang po na desisyon kasi nga hindi na pumasok yung nag-part-time doon. So, ayan, andito na ako sa trabaho ngayon. Tapos, yung kasama ko pala sa trabaho ngayon sa White Dish is si Mama. Taga Thailand yan siya. So, 50 years old na rin yan si Mama. Pero nagtatrabaho pa rin, no? So, dito po sa bansang Croatia, wala po yung mga age discrimination po. Kahit basta kaya mo magtrabaho, go lang. So, ayan, minsan tumutulong ako dito sa White Dish. So, mag-share pa ako ng iba pang experience. Ingat ang